Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Lorenzo Mendoza, isang doktor na may 35 taong karanasan at ngayon ay susuriin natin ang paksang ang lihim na banta ng tofu sa bato pagkatapos ng edad 60, mga tamang pagkain at wastong paghahanda. Nagtataka ba kayo kung bakit ang isang tila inosenteng piraso ng tofu ay maaring lihim na makasira sa bato pagkatapos ng edad 60? Mahal kong mga kababayan, habang tayo ay pumapasok sa yuktong pagpapahalaga sa bawat araw upang mapanatili ang kalusugan, mayroong isang katotohanan na hindi lahat ay nabibigyang mabala sa tamang panahon. Ito ay ang mga pamilyar na pagkain na tila walang pinsala tulad ng tofu ay minsan nagtatago ng mga panganib kung hindi ginagamit ng tama sa pagtanda. Matagal nang itinuturing ng marami ang tofu bilang malinis na karne mula sa halaman, mababa sa taba, madaling tunawin, at mabuti para sa puso, kaya naman ligtas itong gamitin araw-araw. Ngunit ang mahalagang bagay na ilan lamang ang napapansin ay kapag ang katawan ay lumampas sa edad na 60, ang kakayahan ng bato na magmetabolis at lalo na ang kakayahan nitong magbilter at maglabas ng dumi ay bumababa ng malaki, at mula rito ang mga dating masustansiya ay maaring unti-unting maging pasanin kung hindi gagamitin ng tama. Ang problema ay hindi sa tofu mismo kundi sa paraan ng pagsasama at mga gawi natin sa pagkain. Kung hindi sinasadya na kinain ninyo ito kasama ang mga pagkain na lubhang ipinagbabawal o ginamit sa hindi angkop na dalas, ang pangganib ng pagbuo ng bato sa bato at pagbaba ng function ng bato ay maaring lihim na maipon sa paglipas ng panahon. Ang nakakabahala ay ang prosesong ito ay napakabagal. Tulad ng bawat pata ng tubig na unti-unting nagpapababa ng bato sa paglipas ng panahon, sa oras na lumitaw ang mga senyales tulad ng pananakit ng likod, pag-ihi sa gabi, at matagal na pagkapagod, ang bato ay naapektuhan na ng husto. Ang ilang pangmatagalang pag-aral sa 10,000 nga Pilipino ay nagpakita na ang mga gumamit ng tofu ng tama ay may mas matatak na kalusugan, habang ang mga kumamit nito ng mali ay may mas mataas na panganib na makaroon ng mga problema sa bato. Ito ay nagpapakita na ang tamang pag-unawa at tamang paggamit ang susi sa pangmatagalang proteksyon ng kalusugan. Sa pagbabahagi ngayong araw, tatalakayin natin ang 3 pinakamapanganib na kombinasyon na hindi dapat kainin kasama ang tofu at magbibigay din nga gabay kung paano gamitin ito ng tama upang matulungan ang bato na magpahinga at makabawi sa paglipas ng panahon. Ito ay hindi lamang kaalaman kundi isang panangga upang maiwasan ninyo ang mga nakalulungkot na pagkakamali sa pang-araw-araw na pagkain. Kung mayroon kayong tofu sa inyong ref sa kasalukuyan o pinapanatili ninyo ang ugaling ang pagkain nito bawat linggo, mangyaring mag-iwan ng bilang isa sa seksyon ng komento. Ito ay hindi lamang isang simpleng interaksyon kundi isang paalala tungkol sa pagiging aktibo sa pagprotekta sa inyong sariling kalusugan. At bago tayo magpatuloy sa mas malalim, inaasahan ko na ibibigay ninyo ang buong oras sa panunot ng nilalaman ngayong araw. Dahil maaring ang isang maliit na pagbabago lamang sa paraan ng pagkain ay sapat na upang maiwasan ninyo ang malalaking problema sa bato sa hinaharap upang mabuhay ng payapa, malusog at mas malaya. Unang bahagi, pagpapanumbalik ng funksyon ng bato, pag-unawa sa panawagan ng tulong ng katawan para sa malusog na pamumuhay. Mahal kong mga kababayan, nais kong simulan sa isang napakapamilyar na tanong ngunit madalas na binabalewala ng marami.
Pagkatapos ng bawat pagpunta sa banyo, sinusuri ba ninyo ang inyong ihi? Mayroon ba kayong nakikitang maraming bula na matagal mawala? O bawat umaga pagising, nararamdaman ninyo ang bigat ngang talukap ngang mata, bahagyang pamamaga ngang kamay at paa, at iniisip ninyo na ito ay normal lamang sa pagtanda. Sa totoo lang, hindi ito normal kundi ito ang mga lihim na senyales na ipinapadala ng inyong mga bato sa inyo. Sa edad 60 hanggang 70, ang ating nga bato ay hindi na kasing lakas tulad ng dati. Ito ay parang isang water filter na patuloy na gumagana sa loob ng ilang dekada. Hindi pa nakapagpahinga o nabiyan ng tamang maintenance. Ang nephron, ang napakakomplikadong unit ng filter sa katawan, ay unti-unting bumababa sa paglipas ng panahon. Maaring gumana lamang ng mas mababa sa kalahati kumpara sa pagkabata, at ang nakakalungkot ay ang prosesong ito ay napakabagal, walang sakit, walang ingay, na nagiging dahilan upang maging kampante ang marami hanggang sa huli na ang lahat. Nakita ko na ang maraming kaso kung saan sa pagpapatingin sa doktor, ilang minuto lamang ang kanilang pakikipag-usap sa doktor at pagkatapos ay umuwi na may mahabang reseta. Hindi ito maling, ngunit hindi ito sapat. Dahil maring kontrolin na gamot ang sintomas, ngayon ang lifestyle at paranang pagkain ng naktatagda ng bilas na pakbaba ng funksyon ng bato. Kung hindi tayo magbabago mula sa ugat, gaano man karaming gamot ang inumin, ang katawan ay patuloy na unti-unting bababa. Sa lahat ngang katapatan ngang isang taong nagtatrabaho sa larangan ng kalusugan, nais kong sabihin sa inyo na may mga pagkakamali sa pagkain na inuulit natin araw-araw. Akala natin ay nakapagpapalusog ito, ngunit sa katunayan ay pinapagod natin ang bato. At ang pinakanakakalungkot ay maraming tao ang napagtanto lamang ito kapag kailangan na nilang harapin ang mas mabibigat na pamamaraan ng paggamot. Ngayon, ang nais kong ibahagi ay hindi isang mahiwagang pamamaraan kundi isang paraan upang tingnan ang ating katawan sa mas tamang paraan. Ang bato ay isang tahimik na organ. Hindi ito sumisiga ng sakit tulad ng puso. Hindi ito nagpapakita ng malinaw tulad ng tiyan. Kadalasan, kailangan pa na bumabang ang 70 hanggang 80% ang function nito bago natin makita ang malinaw na problema. Kaya, ang maagang pagkilala sa maliliit na senyales tulad ng ihi na may mahabang bula, bahagyang pamamagang kamay at paa, balat na matagal bumalik sa normal pagkatapos pindutin, at matagal na pagkapagod ang susi sa pagprotekta sa kalusugan. Subukan ninyong maglaan ng 1 minuto araw-araw upang pakinggan ang inyong katawan. Obserbahan ang pinakamaliit na pagbabago. Dahil ang katawan ay hindi kailanman nagtataksil sa atin. Ito ay laging nagsasalita, tayo lang ang hindi nakikinig. Ang isang napakahalagang bagay na nais kong bigyang diin ay ang mga pamilyar na pagkain sa pang-araw-araw na kainan ay minsan ang mismong salik na nagtatakda. Halimbawa, ang tofu, isang pagkain na tila napaka-inosente, ngunit kung pinagsama ng mali, ginamit sa maling oras, o hindi angkop sa kondisyon ng katawan, maari itong maging pasanin sa bato. Sa kabaliktaran, kung naintindihan at ginagamit ng tama, nagiging mahalagang pinakmumulan ito ang nutrisyon na sumusuporta sa pagaling ng katawan. Ang modernong buhay ay nagbibigay sa atin nga maraming kaginhawaan, ngunit nagiging sanhi rin upang makalimutan natin ang isang napakapangunahing bagay. Ang katawan ng tao ay hindi mapapalitan tulad ng makina. Ang isang sirang water filter ay maaaring palitan ng bago, ngunit ang bato ay walang daan pabalik sa orihinal na estado. Kaya, ang bawat maliit na pagpipilian
sa pagkain ngayon ay lihim na magtatakda ng inyong kalusugan sa susunod na 5 taon, 10 taon. Ikalawang bahagi, 3 pagkain na lubhang ipinagbabawal sa tofu. Nakakasira sa bato. Unang pagkain na lubhang ipinagbabawal, sibuyas na dahon, spring onions. Mahal kong makababayan, mayroong mga bagay na tila napakapamilyar sa kusina ngunit sila ang mga lihim na bitag para sa kalusugan, lalo na para sa bato na dumaan sa maraming dekada ng walang tigil na trabaho. Ngayon, nais kong tingnan natin ang isang maliit na ugali na may malaking epekto. At iyon ay ang pagsasama ng tofu sa sibuyas na dahon. Isipin ninyo ang isang mainit na sabaw na tofu na may ibinudbot na ilang berdeng sibuyas na dahon sa ibabaw na mukhang napakaakit at mabango. Ito ay halos isang pamilyar na larawan sa bawat pamilyang Pilipino. Ngunit mula ngayon, inaasahan ko na simulan ninyong paisipan muli, hindi dahil sa masama ang sibuyas na dahon, kundi dahil ang kombinasyong ito ay hindi angkop para sa mga matatanda, lalo na kapag ang funksyon ng bato ay bumaba na. Subukan ninyong tanungin ang inyong sarili ng tapat. Bakit tayo kumakain ng tofu araw-araw? Karamihan ay upang magdagdag ng kalsiyum, upang palakasin ang buto, maiwasan ang osteoporosis, at limitahan ang panganib ng pagkahulog. Ngunit ang nakakalungkot ay ang sibuyas na dahon ay naglalaman ng mga sangkap tulad ng oxalic acid, phosphorus, at sulfur. Kapag pumasok ang mga sangkap na ito sa katawan kasama ang tofu, maari silang magkaisa sa kalsiyum na lumilihang isang anyo na mahirap maabsorb. Kaya ang kalsiyum ay hindi makapasok sa buto tulad ng inaasahan. Sa madaling salita, kinakain ninyo ngunit hindi napapanatili ng katawan at sa katunayan ay inilalabas pa. Ito ang hindi alam ng maraming tao at sa aking pananaw, hindi lamang ito isang simpleng reaksyon ng kemikal kundi isang pag-aaksaya ng nutrisyon na tumatagal sa loob ng maraming taon. Ngunit ang mas nakakabahala ay ang reaksyon ng tiyan sa loob ng katawan kapag hindi sapat ang naabsorb na kalsiyum. Automatikong kukunin ng katawan ang kalsiyum mula sa buto upang mapanatili ang balanse sa dugo. Sa puntong ito, ang nga buto ay unti-unting hihina nang hindi ninyo nalalaman. Kasabay nito, ang pagtaas ng dami ng kalsiyum sa dugo ay nagiging sanhi upang mas magtrabaho ang bato upang i-filter at ilabas ito. Ito ay parang pagpilit sa isang lumang makina na magtrabaho ng sobra araw-araw. At sa ganito, isang tahimik na cycle ang nangyayari. Humihina ang buto, napapagod ang bato, humihina ang katawan. Ang nakakalungkot ay, ang prosesong ito ay hindi agad nagdudulot ng sakit kaya madaling balewalain. Naalala ko ang isang kaso na nagbigay sa akin ng malalim na pag-isip. Iyon ay si Mang Tonyo, 70 taong gulang, isang tao na napakaingat sa kanyang kalusugan. Halos araw-araw siyang kumakain ng tofu sa loob ng maraming taon sa pag-asang mapanatili ang matibay na buto, ngunit nang suriin, bumaba ng malaki ang kanyang bone density. Pagkatapos ngang maingat na pag-aaral, nalaman ko na mayroon siyang ugali na maglagay ng maraming sibuyas na dahon sa mga putahe ng tofu dahil gusto niya ang aroma at kulay. Nang ipaliwanag ko ang mekanismong ito, matagal siyang natahimik, hindi dahil sa panghihinayang sa sibuyas na dahon, kundi dahil napagtanto niya na hindi sinasadya siyang nakamali sa loob mahabang panahon kahit na ang orihinal na layunin ay mabuti. Pagkatapos nun, binago niya ang kanyang ugali at pagkatapos lamang ng ilang panahon,
kapansin-pansin ang pagbutingang ngang kalagayan. Sa pamamagitan ngang kwentong ito, nais kong maunawaan ninyo ang isang malalim na bagay. Hindi sapat na kumain ngang mabubuting pagkain. Ang mahalaga ay kumain sa tamang paraan. Sa pag-alaga ng kalusugan sa pagtanda, minsan ang isang maliit na pagbabago sa ugali ng pagkain ay mas malaki ang halaga kaysa sa paggamit ng karagdagang suplemento. Subukan ninyong tandaan ang isang napakasimpel ngunit napakahalagang bagay. Kung talagang nais ninyong protektahan ang inyong buto at bato, limitahan ng husto ang pagsasamang tofu sa sibuyas na dahon. Hindi ito labis na pagbabawal kundi isang matalinong pagsasayos upang maging mas magaan ang katawan. Ikalawang pagkain na lubhang ipinakbabawal, spinach, raubina. Mahal kong makababayan, patuloy tayong susuriin ang isang katotohanan na maaring maging sanhi upang pag-isipan muli ngang marami ang kanilang buong gawi sa pagkain. Iyon ay ang kombinasyon ng tofu at spinach. Isang pares na pinaniniwalaan pa rin ng marami na pamantayan ng malusok na pagkain. Isang mangkok ng brown rice, isang platong simpleng tofu, at isang platong sariwang berdeng gulay. Pakinggan ay napaka-scientific, napakatahimik, ngunit minsan ang tinatawag na malusok kung hindi naintindihan ng tama ay nagiging isang potensyal na panganib. Sinasabi ko ito hindi upang tanggihan ang halaga ng spinach o tofu. Sa kabaliktaran, pareho sila ay napakabuting pagkain kung gagamitin ng tama. Ngunit ang problema ay kapag pinagsama ng mali, lumilikha sila ngang isang masamang reaksyon sa katawan. Lalo na para sa mga taong may bumabang funksyon ng bato dahil sa edad. Ang spina ay naglalaman ng napakataas na antas ng oxalic acid, samantalang ang tofu ay mayaman sa calcium. Kapag nakita ang dalawang sangkap na ito sa tiyan, magkakaugnay sila upang bumuo ng calcium oxalate, isang uri ng compound na hindi natutunaw at hindi madaling maabsorb o mailabas ng katawan. Sa profesional na pananaw, ito ang isa sa mga salik na nakdudulot ngang bato sa bato. Ngunit kung titigil lamang tayo sa konsepto ngang bato sa bato, baka hindi ninyo lubos na maramdaman ang bigat ng problema. Isipin ninyo ang makristal na ito na parang malilit ngunit matutulis na butil muhangin na unti-unting naipon sa paglipas mo panahon. Para sa mga kabataan, ang katawan ay sapat pa ang lakas upang mailabas ang isang bahagi. Ngunit para sa mga matatanda, kapag mahina na ang bato, ang mga kristal na ito ay madaling dumikit, naipon at nakdudulot ng pangmatagalang pinsala. Ang nais kung bigyang diin dito ay hindi upang madulot ng takot kundi upang matulungan kayong maunawaan na ang katawan ng matanda ay hindi na kayang magtiis ng mga pagkakamali tulad ng dati. Ang bawat maling pagpipilian, kahit maliit, kung inuulit ng maraming beses, ay mag-ipon ng malaking kahihinatnan. Naalala ko ang isang kaso na nagbigay sa akin ng malalim na pag-isip. Ito ay si Nanay Cora, 71 taong gulang, isang taong napakadisiplin sa kanyang pamumuhay. Naniniwala siya sa isang simpleng dieta. Araw-araw ay kumakain ng tofu at pinakuluang gulay sa pag-aakalang iyon ang paraan upang mapanatili ang kalusugan. Ngunit pagkatapos ng ilang panahon, nagsimula siyang makaranas ng pananakit ng likod, hirap sa pag-ihi at nang suriin, nalaman na mayroon siyang bato sa bato. Nang marinig ang paliwanag tungkol sa sanhi, nagulat si Nanay Cora. Sinabi niya ang isang pangungusap na hinding-hindi ko makakalimutan. Akala ko inaalagaan ko ang aking katawan. Hindi ko akalain na hindi sinasadya ay
sinisira ko pala ito. Ang pangungusap na iyon ay hindi lamang ang pagsisisini na naitsura kundi isang aral para sa maraming tao mula sa profesional na pananaw at praktikal na karanasan. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang simple ngunit napakahalagang prinsipyo. Hindi lahat ng mabubuting pagkain ay maaring kainin ng sabay-sabay. Ang tamang kombinasyon ang susi para sa mga gulay na mayaman sa oxalic acid tulad ng spinach, chard, o ilang iba pang madilim na berdeng gulay. Kung nais pa rin ninyong gamitin, dapat itong ihiwalay sa mga pagkain na may tofu. Hindi ito labis na pagbabawal kundi isang matalinong pagsasaayos upang hindi maging sobra ang trabaho ng katawan. Marami ang nagtatanong sa akin kung ang pagpapasingaw ng gulay sa kumukulong tubig ay makakabawas sa panganib. Tama na ang pagpapasingaw ay maaring makabawas ng bahagi ng oksalate. Ngunit para sa isang mahinang katawan, ang natitirang bahagi ay sapat pa rin upang magbigay ng presyon sa bato kung ginagamit ng regular. Kaya, ang pinakaligtas na paraan ay ang hindi pagsasama nito sa iisang pagkain. Tandaan ang isang simpleng bagay. Kapag kumakain ng tofu, iwasan muna ang spinach. At kapag kumakain ng spinach, dapat itong gamitin kasama ng iba pang mas angkop na pagkain. Ito ay hindi lamang kaalaman sa nutrisyon kundi isang paraan upang tahimik ngunit matatag na protektahan ang bato. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring mag-iwan ng bilang 2 sa ibaba, ito ang simpleng paraan upang malaman ko na nakikinig pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay tungo sa malusog at may kalidad na pamumuhay araw-araw. Ikatlong pagkain na lubang ipinagbabawal, matamis na sausa, soy sauce, mahal kong makababayan. Sa 3 uri ng pagkain na lubang ipinagbabawal na ibinahagi ko, ito ang pinakapanganib, ngunit pinakamababa ang pagpapahalaga. Hindi ito nasa malayo kundi nasa ating hapagkainan araw-araw. Iyon ang matamis na toyo o sausa. Nais kong pakinggan ninyo ang bahaging ito ng may espesyal na atensyon, lalo na ang mga may mataas na presyon ng dugo, diabetes, o madalas na nakakaroon ng pamamagang mukha at paa sa umaga. Dahil minsan ang ugali na tila walang pinsala ay ang mismong dahilan ng pahinang kalusugan na hindi ninyo napapansin. Naalala ko ang isang matandang lalaki na napakaseryoso sa pagpapanatili ng kalusugan. Halos tuluyan niyang tinanggal ang tabang karne, binawasan ang asin, kumain ng simpleng pagkain, at araw-araw ay kumakain lamang ng pinakuluang tofu upang mapanatili ang malinis na katawan. Ngunit pagkatapos ng ilang panahon, nang suriin muli, hindi lamang hindi bumaba ang presyon ng dugo kundi tumaas pa, nagsimulang mamaga ang paa, at bumaba ng kapansin-pansin ang function ng bato. Napakainis nga matandang lalaki at tinanong ako kumakain na ako ganito kahigpit, bakit lumalala pa rin ang aking katawan? At pagkatapos ngang maingat na pag-aral, natuklasan ko ang isang detalye na tila maliit ngunit napakahalaga. Ito ay dahil sa labis na pagkakasimpleng lasa ng tofu, palagi siyang nakahanda ng isang mangkok ng matamis na toyo at masusing isinasawsaw bago kumain. Huminto kayo sandali at mag-isip kasama ko. Ang piraso ng tofu na kinakain ninyo ay ano ba talaga sa pangaham na pananaw? Ang istruktura ng tofu ay parang isang espongha na may napakaraming maliliit na butas. Kapag isinawsaw ninyo sa maalat na toyo, higupin nito ang lahat ng asin sa loob lamang ng isang saglit. Sa madaling salita, akala ninyo ay kumakain kayo ng simpleng tofu ngunit sa katunayan ay nakpapasok kayo sa katawan ng napakalaking damingang sodium na nakatago sa loob.
Ito ang panganib dahil nililinlang nito ang ating pandama. Kapag tumaas ang sodium sa dugo, mananatili ang tubig sa katawan upang balansehin na nagiging sanhi ngang pamamaga, pagtaas ng dami ngang dugo, at pagtaas ng presyon ng dugo. Para sa isang mahinang bato dahil sa edad, ito ay isang napakalaking presyon. Kailangang magtrabaho ng tuloy-tuloy ang bato upang i-filter ang labis na asin at sa katagalan ay hihina ito nang walang pagkakataon na makabawi. Kadalasang inihahalin tulad ko ito sa pagpilit sa isang lumang water filter na magtrabaho ng buong kapasidad araw-araw. Sa simula, maring hindi agad masira, ngunit sa paglipas ng panahon, ang mabahagi sa loob ay unti-unting sisira at mawawalan ng function. Ang pinakakatakot ay ang prosesong ito ay napakabagal. Hindi kayo makaramdam ng sakit agad. Walang malinaw na senyales agad-agad. Sa oras na lumitaw ang nga senyales tulad ng paninigas ng daliri, pamamaga ng mukha sa umaga, at matagal na pagkapagod, ang bato ay dumanas ng malaking pinsala. Nais kong maunawaan ninyo ang isang mahalagang bagay. Ang pagkain ng malat ay hindi lamang tungkol sa pagbabawas ng asin sa pagluluto kundi pati na rin sa pag-iwas sa mga nakatagong pinagmumulan ng asin tulad ng matamis na sawasa. Ito ang pagkakamali na nagawa ng maraming tao. Mayroong nagsabi sa akin, kung walang saasa, hindi masarap kumain. Lubos kong naintindihan. Ngunit sa edad na ito, ang kailangan nating isaalang-alang ay hindi ang panandaliang sarap ngang pakain kundi ang pangmatagalang kalusugan. Kaya, inaasahan ko na magbibigay kayo ng seryosong pangako sa inyong sarili. Hindi ang tuluyang pagtigil agad kung hindi pa sanay. Ngunit unti-unting bawasan ang dami ng saasa, sanayin ang sarili na kumain ng mas kaunting asin, at limitahan ng husto ang paglulubog ng malalim at masusi. Tandaan na ang bato ay hindi nakakapagsalita ngunit laking nakatitize na lahat na ating makaukali. Kung patuloy ninyong pananatilihin ang pagkain ng tofu na may matamis na toyo, maaga o huli, darating ang oras na sobra na ang trabahong bato. Ngunit kung alam ninyo kung paano huminto sa tamang oras, ayusin ng tama, ang katawan ay laging may pagkakataon na makabawi at pahabain ang buhay ng natural. Ikatlong bahagi, lihim na paraan sa paglilinis ng tofu. Ang panuntunan ng 2 minuto, 10 minuto. Paano ninyo masisiyahan ang tofu habang pinapanatili pa ring magaan ang bato? Hindi na sobrahan sa trabaho? Ito ay isang napaka-praktikal na tanong at ito rin ang bagay na hindi sinasadyang binabalewala ng marami sa inyo. Ibabahagi ko ng direkta na hindi sapat na kumain lamang ng tofu, ang mahalaga ay ang paraan ng paghahanda bago kumain. Sa katunayan, nakita ko na ang maraming tao ay may ugali na bumili ng tofu, buksan at iluto agad. Mayroon pang ang kumakain ng direkta. Ang aksyon na ito ay tila maginyawa ngunit nagtatago ng panganib na ilan lamang ang napapansin dahil sa modernong proseso ng paggawa upang makamit ang kinis, lambot, at mas mahabang shelf life ng tofu. Karaniwang gumagamit silangang gatsoagulan, stabilizer, at ilang teknikal na sangkap na sumusuporta. Ang masangkap na ito ay hindi laging nakakasama agad, ngunit para sa katawan ng matatanda. Kapag ang kakayahan ng bato na mag-filter at maglabas ng lason ay bumaba na, ito ay nagiging isang pasanin na naipon sa paglipas ng panahon. Kadalasang inihahalin tulad ko ang ating mga bato sa isang filter na gumagana sa loob ng ilang dekada. Nang bata pa, kayang iproseso
ng filter na iyon ang maraming bagay ng walang hirap. Ngunit sa paktanda, bawat maliit na dumi, kung inulat araw-araw, ay marang lumaka ng malaking presyon. Kaya, sa halip na mag-alala lamang tungkol sa kung ano ang kakainin, kailangan ninyong mag-alala tungkol sa paglilinis ng pagkain bago ito ipasok sa katawan. At iyon ang dahilan kung bakit nais kong ibahagi sa inyo ang isang napakasimple ngunit napaka-epektibong prinsipyo na tinatawag kong panuntunan ng 2 minuto, 10 minuto. Hindi ito isang simpleng tip kundi isang maliit na ugali na makakatulong na makabuluhang bawasan ang pasanin sa bato araw-araw. Unang hakbang, magpakulongin sang palayo ang tubig hanggang sa kumulo ng husto. Pagkatapos, ilagay ang piraso ng tofu at blanch ito sa loop ng halos 2 minuto. Ang mataas na temperatura ay makakatulong sa mainit na tubig na pumasok sa maliliit na butas ng istruktura ng tofu. Sa gayon ay sumusuporta sa pahuhugas ng ilang labis na sangkap na nananatili sa panahon ng paggawa. Ito ay tulad na paggamit natin ng mainit na tubig upang linisin ang mga nakadikit na bagay na mahirap tanggalin ng malamig na tubig. Ngunit ang mahalaga ay hindi lamang ang pagpapainit, kundi ang paglihaang mga kondisyon para sa mga hindi kinakailangang sangkap na may labas. Pagkatapos na hakbang na ito, makikita ninyo na ang tubig na pinagpakuluan ay maaring bahagyang lumabo. Iyan ang senyales na nagsimula na ang proseso ng paglilinis. Ikalawang hakbang, agad pagkatapos mag-blanch, salain ang tofu at ilagay sa isang mangkok malinis na tubig upang ibabad ng halos 10 minuto. Ito ang hakbang na madalas balewalain ng maraming ngunit napakahalaga. Ang pagbababad ay nakakatulong sa tofu na balansehin ang istruktura nito at sumusuporta sa pagtanggal ng mga natitirang labis na sangkap. Bukod dito, nakakatulong din ito upang maging mas matatag ang pirasong tofu. Hindi madaling madurog kapag niluluto. Kadalasang sinasabi ko sa inyo na ang 10 minutong paghihintay na ito ay hindi pag-aaksaya ng oras kundi isang pamumuhunan para sa kalusugan. Sa modernong buhay, maaring magmadali tayo sa maraming bagay, ngunit para sa ating katawan, lalo na sa edad na ito, ang pagbagal ng kaunti ay mas mabilis sa pangmatagalan. Pagkatapos ng kumpletong paggawa nga, 2 hakbang na ito, malinaw ninyong mararamdaman ang pagkakaiba. Ang piraso ng tofu ay wala ng kakaibang amoy, wala ng bahagyang maanghang na lasa kundi nagiging sariwa, bahagyang mataba, at mas madaling kainin. Ang mas mahalaga ay nagiging pagkain ito na mas madaling matanggap ng bato. Sa halip na magtrabaho ng sobra upang iproseso ang mga hindi kinakailangang bahagi. Mula sa pananaw ng pilosopiya ng buhay, nais kong iparating sa inyo ang isang bagay. Ang pag-aalaga sa kalusugan ay hindi nasa malalaking bagay kundi nasa maliliit na detalye na ginagawa ng tama araw-araw. Ang isang 2 minutong operasyon, isang 10 minutong paghihintay, kung regular na pinapanatili, ay maaring lumihang napakalaking pagkakaiba sa paglipas ng panahon. At kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ipatupad ang nilalamang ito, mangyaring mag-iwan ang komento ang bilang 4 sa ibaba ang video. Hindi lamang iyon ang senyales na nakikinig kayo kundi isang maliit na pangako sa inyong sariling kalusugan. Ika-4 na bahagi, mga mahiwagang pagkain na makakapareha upang buhayin ang bato. Unang mahiwagang kombinasyon, tofu at seaweed. Pagkatapos ninyong maunawaan kung paano linisin ng tama ang tofu, ang susunod na hakbang na hindi gaanong mahalaga
ay ang pagsasama ang tofu sa angkop na pagkain. Dahil sa modernong nutrisyon at tradisyonal na gamot, hindi sapat ang isang mabuting pagkain. Ang tamang kombinasyon ang lumilikha ng malalim na halaga ng pagpapagaling. Kadalasang tinatawag ko itong paghahanap ng kasama para sa pagkain upang ang katawan ay hindi lamang makaabsorb kundi makabalik din sa balanse. At sa maraming kombinasyon, may isang pares na lubos kong pinahahalagahan para sa kalusugan ng batong ang matatanda. Iyon ay ang tofu at seaweed. Isang sabaw na tila simple, karaniwan, ngunit kung naunawaan ng tama ang kalikasan nito, makikita ninyo na hindi lamang ito pagkain kundi isang paraan upang suportahan ang katawan na ayusin ang sarili mula sa loob. Sa tofu, bukod sa madaling tunawin na protina ng halaman, mayroon ding isang kapansin-pansing compound na saponin. Ito ay isang aktibong sangkap na may kakayahang suportahan ang pagbawas ng akumulasyon ng taba sa mga daluyan ng dugo na nag-aambag sa pagprotekta sa cardiovascular system at paglilimita sa lihim na proseso ng pamamaga. Ngunit sa kalikasan, tulad ng madalas kong ibinabahagi sa inyo, walang ganap na isang panig. Ang saponin sa proseso, ang paggana nito ay maaring makabawas sa pag-absorb ng iodine. Isang napakahalagang micronutrient para sa paggana ng thyroid gland. Kapag mahina ang thyroid gland, ang buong proseso ng metabolismo ng katawan ay bumabagal. Hindi lamang ito nakakaapekto sa enerhiya, kundi direkta ring nakakaapekto sa sirkulasyon ng dugo at kakayahan ng bato na mag-filter. Sa madaling salita, kapag bumagal ang ritmo ng pagpapatakbo ng katawan, ang lahat ng organ, kasama ang bato, ay kailangang magtrabaho sa hindi optimal na kondisyon at dito nagiging perpektong bahagi ang siyawid. Ang siyawid ay isang mayamang natural na pinakmumulan ng iodina na nakakatulong sa pagpapanatili ng katatagan ng thyroid gland. Kapag pinagsama sa tofu, lumiliha itong isang napakarepinadong balanse. Ang isa ay sumusuporta sa paglilinis, ang isa ay nagpapanatili ng regulasyon. Ito ang prinsipyo na sa tradisyonal na gamot ay tinatawag na supplement without stagnation, cleanse without depletion. Hindi lamang iyon, naglalaman din ang siawid ng isang napaka-espesyal na sangkap na alginate, isang uri ng natutunaw na hibla. Ang sangkap na ito ay may kakayahang makaisa sa mabibigat na metal at mga dumi sa katawan na sumusuporta sa paglabas nito sa pamamagitan ng digestive system. Para sa mga kabataan, kayang iproseso nga katawan ang karamihan ng ngalason. Ngunit para sa inyong mahigit 60 taong gulang, ang function na ito ay bumaba ng malaki. Kaya, ang pagtaraktak na makapakay na makakulong na makapakana trabaho na bato ay napakahalaga. Naalala ko pa ang isang kaso na nagbigay sa akin ng malalim na pag-isip. Mayroong isang ginang na nangangalang Ginang Helen, 65 taong gulang, na na-diagnose na may katamtamang pagbabangang function ng bato. Dahil sa labis na pag-alala, halos tuluyan niyang tinanggal ang protina sa kanyang dieta kasama na ang tofu. Ang resulta ay patuloy na humina ang kanyang katawan, nangitim ang kanyang balat, nahirapan sa paglakad. Pagkatapos ng maingat na pag-usap, pinayuhan ko siyang subukang bumalik sa isang mas balanseng dieta kasama ang sabawngang sa awit na niluto kasama ngang tofu. Gamitin itong ilang beses bawat linggo, layan ng kaunting asin at kainin ng regular. Ang nais kong bigyang diin sa kanya ay hindi ang pakain upang gamutin ang sakit
kundi ang pagkain upang magkaroon ng sapat na kondisyon ang katawan upang makabawi sa sarili. Pagkatapos ng ilang panahon ng pagiging matiyaga, ibinahagi niya na nagsimula ng lumakas ang kanyang katawan, mas mahimbing ang kanyang pagtulog, at mas masarap kumain. Hindi nagbago ng mahiwaga ang mga sukatan, ngunit ang mahalaga ay ang takbo ay nasa tamang direksyon. At sa pag-aalaga ng kalusugan sa pagtanda, ang tamang direksyon ay laging mas mahalaga kaysa sa mabilis na paglalakbay. Sa pamamagitan ng kwentong iyon, nais kong magbigay sa inyong isang pag-iisip. Hindi laging mabuti ang labis na pagbabawal. Ang mahalaga ay ang tamang pag-unawa upang balansehin. Ang tofu ay hindi kaaway. Ang seaweed ay hindi rin isang himala. Ngunit kapag magkasama, maaari silang maging isang pares na tahimik ngunit matatak na sumusuporta sa bato. Ikalawang mahiwagang kombinasyon. Tofu, itlog, at kamatis. Mahal kong mga kababayan, sa paglalakbayng pag-alaga ng kalusugan sa gitna at matatandang edad, napansin ko ang isang napakapaniwalaang pagkakamali, ngunit bihira lamang ipinipinta. Iyon ang takot sa protina. Maraming tao ang dahil sa pag-aalala sa bato ay pumipili na tuluyang tanggalin ang karne at isda, at sa katunayan ay lumipat sa isang labis na vegetarian na dieta. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang panahon, nagsimulang magsalita ang katawan. Matagal na pagkapagod, unti-unting humihina ang kamay at paa, numinipis ang kalamnan, at mas lumalabas ang pamamaga. Kailangan ninyong maunawaan ang isang napakahalagang prinsipyo na pinatunayan ng modernong agham. Ang pagkawala ng kalamnan ay isa sa mga salik na nagpapahina sa bato ng pinakamabilis. Ang kalamnan ay hindi lamang nakakatulong sa paggalaw, kundi gumaganap din bilang isang metabolic buffer na sumusuporta sa regulasyon ng asukal sa dugo, nagbabawas ng metabolic burden, at direkta hindi direkta na napoprotekta sa peso. Kapag humina ang kalamnan, ang lahat ng metabolic pressure ay dadaloy sa mga internal na organ. Kasamang bato, iyan ang dahilan kung bakit mas mahina ang pakiramdam ng inyong katawan kung mas maling paraan kayong nagbabawal sa pagkain. Kung gayon, ang tanong ay hindi kung kakain ba ng protina o hindi, kundi paano kumain ng protina upang magbigay ng nutrisyon sa katawan nang hindi nagbibigay ng presyon sa bato. At dito ko nais ipakilala sa inyo ang isang kombinasyon na lubos kong pinahahalagahan. Iyon ay ang tofu, itlog at kamatis. Sa tofu, mayroon tayong pinakmumulan na madaling tunawan na protina na halaman na hindi nakbabakay na malaking pasanan sa bato. Sa itlog ng manok, lalo na ang pula, naglalaman itong vitamina D, isang napakahalagang sangkap na nakakatulong sa katawan na maabsorb at ilipat ang kalsiyum sa buto. Ito ay napakahalaga dahil kung ang calcium ay hindi naihahatid sa tamang lugar, ito ay maipon sa dugo at magbibigay ng karagdagang presyon sa bato sa proseso ng pagfilter. Hindi lamang iyon, ang protina sa itlog ay may mataas na biological value na nangahulugang kayang gamitin ng katawan ang halos buong protina upang buuin at panatilihin ang kalamnan kahit na sa katamtamang dami lamang. Ito ang mahalagang punto para sa mga matatanda kung saan bumaba na ng malaki ang kakayahan ng katawan na ma-absorb ang nutrisyon. Kapag idinagdag ninyo ang kamatis, mas nagiging kumpleto ang nutritional picture. Ang kamatis ay naglalaman ng lycopene, isang malakas na antioksidan. Kadalasang inihahalin tulad ko ang lycopene sa isang tahimik na sundalo
na nakatulong na protektahan ang mga cell mula sa pag-atake ng free radicals. Sa gayon ay binabawasan ang pamamaga at sinusuportahan ang pagprotekta sa function ng bato sa isang napakanatural na paraan. Ang nakakatuwa ay kapag niluto ang kamatis kasama ang kaunting mantika, ang kakayahan ng katawan na maabsorb ang lycopene ay maaring tumaas ngang maraming beses kumpara sa pagkain nito ng hilaw. Ito ay isang maliit na detalye, ngunit ipinapakita nito na ang paraan ng pagluluto ay mahalaga rin, hindi lamang ang pagkain mismo. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang simpleng paraan ng pagluluto ngunit napakaangkop para sa kondisyon ng katawan ng matatanda. Maaari ninyong gamitin ang isang maliit na damingang mantika. Ilagay ang nilinis na tofu, bahagyang durugin upang lumambot. Pagkatapos ay idagdag ang tinatad na kamatis at sa huli ay ang itlog ng manok. Ang pagkain ito ay may malambot, mainit at madaling tunawin na texture. Napakaangkop para sa mahinang tiyan at nagbibigay ngang sapat na nutrisyon nang hindi nagbibigay ngang presyon sa digestive system o bato. Ngunit ang nais kong bigyang diin ay hindi lamang ang pagiging mabutingang pagkain ito kundi ang pag-isip sa likod nito. Ang kalusugan ay hindi nakmumula sa pagtanggal ngang lahat ng bagay kundi sa tamang pagsasama ngang mga kinakailangang bagay. Kapag alam ninyo kung paano balansehin ang proteinang halaman, proteinang hayop, at antioxidants, unti-unting babalik ang katawan sa natural nitong pagkakaisa. Ikatlong mahiwagang kombinasyon, cold-pressed perilla oil at whole sesame seeds sa paglalakbay ng pag-alaga ng kalusugan sa pagtanda. Napagtanto ko na minsan ang solusyon ay hindi nasa komplikado o mamahaling bagay kundi nagmumula sa napakaliit na pagbabago. Ngunit sa tamang kalikasan, naaalala ko ang isang kaso na nagpakasaya sa akin. Iyon ay si Mang Juan de la Cruz, 70 taong gulang. Nabuhay si Mang Juan sa isang kalagayan ng matagal na pagkapagod dahil bawat gabi ay kailangan niyang bumangon at umihi ng paulit-ulit. Ang kanyang pagtulog ay nababawasan na nagiging sanhi upang siya ay laging antukin sa araw. Hindi na matalas ang kanyang isip tulad ng dati. Sa halip na humanap ng mamahaling gamot, pinayuhan ko si Mang Juan ng isang bagay na tila napakasimple ngunit napakahalaga. Alisin ang ugali ng paggamit ng maalat na sausa at palitan ito ng natural na kombinasyon ng cold-pressed perilla oil at whole sesame seeds. Hindi lamang iyon ang pagbabagong lasa kundi ang pagbabagong paraan ng pagana ng tawan mula sa loob. Bawat umaga, tinuturuan ko si Mang Juan na kumain ng tofu na malinis na. Pagkatapos ay lagyan ng isang kutsara ng perilla oil at budburan ng toasted sesame seeds. Tila simple, ngunit sa likod nito ay isang malalim na siyentipikong batayan. Ang perilla oil ay naglalaman ng napakatas na dami ng plant-based omega-3. Ito ay isang uring ngang mabuting taba na may kakayahang palambutin ang dingding nga daluyang ngang dugo, bawasan ang pamamaga at pagbutihin ang sirkulasyon ng dugo. Para sa mga kabataan, ang sistema ngang daluyang ng dugo ay flexible pa, ngunit para sa inyong mahigit 60 taong gulang, ang mga daluyang ng dugo ay kadalasang matigas na tulad ng mga lumang tubo na kinakalawang. Sa ganung kaso, hindi na sapat ang nutrisyon ng bato na nagiging sanhi ng pagbaba ng function. Ang pagdaragdag ng omega-3 mula sa perilla oil ay tulad ng pagpapakinis ninyo sa sistema ng sirkulasyon na nakakatulong sa mas magaan na daloy ng dugo. Binabawasan ang presyon sa mga nepro na mahina na. Kadalasang sinasabi ko sa aking mga pasyente na kung gusto ninyong maging malusok ang bato, kailangan
ninyong panatilihing maayos ang daloying dugo. Iyan ang mahalagang prinsipyo na binabalewala ng marami. Hindi lamang iyon, ang whole sesame seeds ay gumaganap bilang isang tahimik ngunit matatag na proteksyon. Ang sesame ay naglalaman ng zinc at sesamin. Ito ang maaktibong sangkap na tumutulong sa malakas na antioksidan, nagpapabagal sa proseso ng pagtanda ng mga sel ng bato. Kapag tumanda ang katawan, mas mabilis na nangyayari ang proseso ng oxidation tulad ng bakal na kinakalawang sa paglipas ng panahon. Kung walang antioxidants, mabilis na hina ang bato nang hindi ninyo napapansin. Gayunpaman, kailangan kong bigyang diin ang isang napakahalagang bagay na madalas napagkakamali ng marami. Ang perilla oil ay kinakailangang cold press oil. Kung pakukuluan ninyo ang langis na ito, ang lahat ng mahalagang omega-3 ay masisira at sa katunayan ay makakabuo pangasangkap na hindi mabuti sa kalusugan. Kaya, ang pinakamatamang paraan ng paggamit ay ang direktang paglagay lamang nito sa nilutong pagkain at huwag kailanman lutuin sa mataas na temperatura. Pagkatapos ng halos 3 buwan ng pagiging matiyaga sa pagpapatupad ng pamamaraang ito, tumawag sa akin si Mang Juan na punong damdamin. Sinabi niya na sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakatulog siya ng tuloy-tuloy hanggang umaga nang hindi nagigising sa gabi. Naging magaan ang kanyang katawan at ang kanyang espiritu ay naging mas positibo. Ang nakakagulat ay hindi siya gumamit ng anumang gamot sa buong panahong iyon. Sa pamamagitan ng kwentong ito, nais kong maunawaan ninyo ang isang malalim na bagay. Hindi kailangan ng ating katawan ng napakarami, kailangan lamang ng tama. Minsan, ang pag-alis ng isang masamang ugali tulad ng pagkain ng maalat at pagpapalit nito ng isang malusok na pinagmumulan ng nutrisyon ay sapat na upang makagawa ng malaking pagkakaiba. Laging ipinapaalala ko sa inyo na ang pag-alaga ng kalusugan ay hindi isang maikling karera kundi isang mahabang paglalakbay na nangangailangan ng pagtitiyaga at kaalaman. Ang isang kutsarang perilla oil araw-araw isang maliit na lingga. Tila simple ngunit kung regular na pinapanatili. Makakulong ito sa inyong protektahan at pahabain ang buhay ng inyong bato ng maraming taon. Ikalimang bahagi, 3 hakbang na programa upang buhayin ang bato. Mahal kong mga kababayan, pagkatapos marinig ang lahat ng ibinahagi, naiintindihan ko na maraming tao ang makakaramdam na napakaraming impormasyon at sa katunayan ay medyo nakakalito, ngunit mangyaring huwag mag-alala, ang pag-alaga sa kalusugan ay hindi komplikado kung alam natin kung paano salayin at lumakad sa tamang direksyon. Kaya, tutulungan ko kayong buuin ang lahat sa isang malinaw na 3 hakbang na programa, madaling gawin at ang pinakamahalaga ay maaring simulan agad sa sarili ninyong kusina. Unang hakbang, paglilinis. Ito ang pundasyon at ang pinakamahalagang hakbang ngunit kadalasang binabalewala. Kailangan ninyong maunawaan na bago pag-usapan ang pagpapakain, kailangan nating ihinto ang pagpasok ng lason sa katawan. Mula bukas, sanayin ang inyong sarili sa isang tiyak na pagbabago. Huwag pagsamahin ang tofu sa sibuyas na dahon. Huwag kainin kasama ang spinach sa isang pagkain. At lalo na, tuluyang alisin ang ugaling ng paggamit ng matamis na sausa. Ang bagay na ito ay tila malit ngunit sa katunayan ay mga lihim na pasanin na kailangang tiisin ng bato sa loob ng maraming taon. Kadalasang, sinasabi ko sa aking mga pasyente na ang katawan ay parang isang bahay. Kung araw-araw ay nagdadala kayo ang basura,
gaano man karaming linis ang gawin, hindi ito lilinis. Bakit tinakal na niyang mamaling ukali? Iyon ang oras na nagsisimulang makaroon ng pagkakataan na makapahingkang batu. Tulad ng isang manggagawa na sa wakas ay nakaupo na pagkatapos ng maraming taon ng walang tigil na trabaho. Ikalawang hakbang, pahuhugas. Pagkatapos mabawasan ang pasanin, kailangan nating gumawang isa pang hakbang. Iyon ay ang pagtanggal ng mga hindi kinakailangang labis sa pagkain bago ito ipasok sa katawan. Ang panuntunan na laging binibigyang diin ko ay ang 2 minutong blanching sa kumukulong tubig at 10 minutong pagbababad sa malamig na tubig. Hindi ito pagiging maselan kundi isang napaka-praktikal na paraan upang mabawasan ang kemikal, sodium, at iba pang hindi mabuting sangkap na nananatili sa industrial na tofu. Sa pang-agam na pananaw, nakakatulong ang mataas na temperatura na matunaw at mahugasan ang labis na sangkap, samantalang ang malamig na tubig ay nakakatulong na patatagin ang istrukturang pagkain at binabawasan ang presyon sa digestive system. Ngunit sa mas malalim na pananaw, ito ay isang aktibong pagkilos ng pag-alaga sa sarili. Kapag naglaan kayo ng ilang minuto para sa hakbang na ito, sa katunayan ay binabawasan ninyo ang trabahong bato sa loob ng katawan. Marami ang nag-aatubili dahil isip na nag-aaksayang ang oras. Ngunit nais kong pag-isipan ninyo, ang ilang minuto ngayon ay maaring magbungangang maraming taon ng kalusugan sa hinaharap. Iyan ay isang napakagandang kapalit. Ikatlong hakbang, pagpapakain. Kapag nalinis na, handa na ang katawan na tumanggap ng nutrisyon ng epektibo. At dito ninyo kailangang pagsamahin ang mga pagkain ng matalino. Gamitin ang tofu kasama ang seaweed upang suportahan ang balanse ng mineral at madaling paglabas ng dumi. Pagsamahin ito sa itlog at kamatis upang mapanatili ang kalamnan, bawasan ang pamamaga, at dagdagan ang kakayahan ng katawan na maabsorb ang nutrisyon, at huwag kalimutan na magdagdag ng kaunting cold press perilla oil kasama ng whole sesame seed upang pakainin ang daluyang ng dugo at pabagalin ang proseso ng pagtanda. Ang mahalaga dito ay hindi ang kumain nga napakarami, kundi ang kumain sa tamang paraan at sa tamang kombinasyon. Kapag nagawa ninyo ito, unti-unting babalik ang katawan sa natural nitong balanse, tulad ng isang makina na binibigyan ng tamang maintenance, gumagana ng maayos at mas matibay. Nais kong tandaan ninyo ang isang napakasimple ngunit malalim na bagay. Ang kalusugan ay hindi nasa mga malalayong bagay kundi nasa maliliit na pagpipilian araw-araw. Ang isang tamang pagkain ngayon ay maring hindi makagawa ng kapansin-pansing pagkakaiba, ngunit kung regular na pinapanatili, ito ay magiging pundasyon upang maramdaman ninyo ang mas magaan na katawan, mas matalas na isip, at unti-unting mawawala ang mga abnormal na senyales. At sa huli, ang pinakamahalaga ay hindi kung gaano katagal kayong nabuhay kundi ang pamumuhay sa makataong iyon ng aktibo, payapa, at hindi nakasalalay. Ang 3 hakbang na programang ito ay hindi isang himala, ngunit kung kayo ay magiging matiyaga, ito ay magiging isang matatag na landas upang protektahan at buhayin ang inyong sariling bato. At kung nanonood pa rin kayo hanggang dito, nais kong anyayahan kayong mag-iwan ng bilang 8 sa seksyon ng komento. Iyan ang paraan upang malaman ko na nakatanggap kayo ngang mahahalagang kaalaman at nakita ninyong kapakipakinabang ito. Mahal kong mga kababayan, makasama tayong naglakbay hindi lamang sa kaalaman, kundi pati na rin sa pagising.
tungkol sa kung paano alagaan ang ating katawan sa mahalagang taon ng ating buhay. Sa edad na ito, ang pinakamahalaga ay hindi ang mabuhay ng napakatagal kundi ang mabuhay ng malusog, aktibo at may dignidad. Kaya, inaasahan ko na itatata ninyo sa inyong isip ang mga mahahalagang prinsipyo na ibinahagi natin. Kapag ang tofu ay pinagsama sa sibuyas na dahon, ang mahalagang kalsiyum na inaasahan ninyong maabsorb ay nahaharangan na nagiging sanhi upang unti-unting humina ang buto. Kapag ang tofu ay kasamang spinach, ang reaksyon na bumubuong calcium oxalate ay maaring lihim na bumuong matutulis na bato sa bato. At kapag ang tofu ay isinasawsa sa matamis na toyo, ang labis na sodium ay magiging isang napakalaking pasanin. Unti-unting sinisira ang mga mahina ng nephron sa paglipas ng mga taon. Ngunit ang buhay ay laging may dalawang panig, at ang pintong pagaling ay laging bukas kung alam ninyo kung paano pumili ng tama. Kapag ang tofu ay pinagsama sa awid, ang katawan ay sinusuportahan sa paglilinis ng lason at pagbalanse ng mineral sa isang natural na paraan. Kapag kasamangang itlog at kamatis, nakakatulong ito na panatilihin ang kalamnan, labanan ang pamamaga, at pakainin ang mga buto at kasukasuan sa isang matatag na paraan. At kapag dinagdagan ng cold pressed perilla oil, ang sistema ngang daluyangang dugo ay nalilinisan, pinalambot, at nababawi na nagbibigay ng kondisyon para sa bato na gumana ng mas magaan. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang pag-isip na pilosopikal na laging nasa aking isip sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho sa larangan ng kalusugan. Hindi maaring buuin ang kalusugan sa isang pagkain. Ang sakit ay hindi dumarating sa isang araw. At ang kalusugan ay hindi rin maaring buuin sa isang pagkain. Ang bawat maliit na pagpipilian ninyo ngayon ay ang pundasyon ng inyong katawan bukas. Ang isang kutsara ng maalat na sausa ay maaring hindi agad makasama, ngunit kung inuulit araw-araw, ito ay magiging pata ng tubig na nagpapapuno sa dam. Sa kabaliktaran, ang isang kutsara ng mabuting langis o isang tamang kombinasyon, gaano man kaliit, ay maaring lihim na iligtas ang buong sistema ng katawan. Maraming tawang lubos na nakatitiwala sa ospital sa modernong kamot. Ngunit nais kong maunawaan ninyo ang isang mas malalim na bagay. Ang ospital ay ang lugar ng pag-ayos, samantalang ang kusina ay ang lugar ng pag-iwas. Walang sinuman ang makakapag-alaga sa inyong kalusugan ng mas mahusay kaysa sa inyong sarili. Walang gamot na mas malakas kaysa sa tamang kamalayan at malusog na ugali araw-araw. Mula ngayong gabi, kapag nakatayo kayo sa harap ng inyong hapagkainan, maglaan ng sandali upang pag-isipan. Kumakain ba kayo upang pakainin ang katawan o hindi sinasadya ay sinisira ninyo ito? Maglakas loob na magbago kahit na ang napakaliit na bagay tulad ng pagbabawas ng kaunting asin, pagdaragdag ng kaunting tamang pagkain. Iyan ang mga pagbabago na tila simple ang ngunit malaking pagbabago para sa kalusugan. Sa pagtanda, kung nanonood kayo hanggang sa huling sandali na ito, inaasahan ko na magkokomento kayo ng 2 salita sa ibaba kalusugan. Hindi lamang iyon isang pagnanais, kundi isang pangako na mamuhay ng may pananagutan sa inyong sarili, mamuhay ng hindi nakasalalay, mamuhay upang makapaglakad pa rin sa sarili, makapag-alaga sa sarili, at makasiyahan sa kaligayahan kasama ang mga anak at apo. At kung nakikita ninyo sa paligid ninyo ang mga kaibigan
Kamag-anak na tahimik ding naktitis ng nga problema sa bato o kalusugan, mangyaring huwag mag-atubiling ibahagi ang mga bagay na ito, ang isang tamang payo sa tamang oras, ang isang maliit na kaalaman na ibinahagi, minsan ang mismong pagkakataon na mailigtas, ang isang buhay mula sa mahabang taon ng sakit. Patuloy akong maglalakbay kasama ninyo sa mga susunod na paglalakbay upang makasama nating mapangalagaan ang pinakamahalagang bagay na mayroon tayo, iyon ay ang isang malusog na katawan at isang payapang isip. Nawa ay laging malusog kayo, payapa, at lubos na mamuhay sa bawat araw.